Sa taong ito, mas pinalawak ang barangay outreach ng Public Attorney's Office sa inisyatibo ng ating PAO Chief Persida Acosta. Sapagkat ang mga kababayan nating kabilang sa indigenous peoples and cultural minorities na nasa mga liblib na lugar at kabundukan ay hindi lamang libreng serbisyong legal ang natatanggap, kundi maging libreng medical services at mga gamot. Kaugnay niyan, tutukan po natin ang special report na ito. Sa taong ito, 2025, inilunsad ng Public Attorney's Office sa pangunguna ng ating hepe, PAO Chief Persida Acosta, ang proyektong PAO Legal and Medical Barangay Outreach and Visitation Program for Indigenous Peoples and Cultural Minorities, sapagkat isa ito sa mga advokasya ng ating hepe ang mapangalagaan ang karapatan ng ating mga katutubo sapagkat katumbas nito ang pagtanaw natin sa ating kasaysayan at makulay na kultura. Enero 7, isinagawa ang proyektong ito sa Barangay Tipo, Pastolan Village sa Hermosa, Bataan, kung saan naninirahan ang mga kabilang sa tribong Aita ng Ambalaya Aita. Sa lugar na ito, matatagpuan ang halos nasa 2,000 Aita na patuloy na namumuhay at naghahanap buhay sa kabundukan. Saya po kami, nandito kayo. May mga liquid do tayo, syrup para sa mga bata. May dala din po kaming sabon. Meron din pong handy towel na nandirito, pamimigay namin sabon. Wow. Mga gamot, mga vitamina. At dahil sa proyektong ito ay natugunan ang mga problemang legal ng ating mga katutubo sa nasabing lugar. Birth certificate, mga late registrations at yung mga pagpapatama sa mga pangalan. At sa kasunod na araw, January 8, 2025, ay tinungo naman ng PAO Legal and Medical Team ang mga Aita ng Barangay Puon Bato, Botolan, Zambales. Dito naman sa lugar na ito ay tinatayang nasa mahigit sa 2,000 Aita ang naninirahan o namumuhay. Itong programa na po talaga ng PAO for 52 years, yung barangay outreach. Lumang programa na po yan. Opo, napakalaking tulong po kasi hindi na po kami bababa sa bayan po na magpagamot. Enero 31 ay 2 cultural minorities ang pinuntahan ng PAO Legal and Medical Team sa Cebu City. Nauna rito ang Bajau community sa Sitio Puntod, Alaska, Barangay Mambaling, Cebu City, kung saan nasa pangangalaga sila ng Nanonagal Child Care and Learning Center Incorporated. The total population of the area is 2,029 as of October 2024. Nagpapacheck up ako sa anak ko, nagpapasalamat ako kasi may gamot para sa sira ng sipon at lagnat. And also, we need legal consultants for sometimes they need that for the community, for disputes in the community. Given that they already have these community guidelines, they have their own community settlements, but sometimes they need that when they have cases outside of the community. Kasunod na pinuntahan ang mga kababayan nating ati sa Sitio Buyo, Barangay South Poblacion, City of Naga, Cebu. Dako nga tabang ni sa amon community, kay ngano usa kami sad nga dili kami makasarang pagpalit og tambal. Kay ngano naghirbar-hilbal man ang gani kami, kay maura na amon makaya. We are happy na almost all of them nandito. Tinignan ko nga yung census kanina, more than 70 plus ang families ang nagkonsulta. Marso 10 ng taong ito ay nilakbay ng PAO Legal and Medical Team ang Barangay Magsaysay, Marilog District, Davao City upang dalawin ang ating Ubo Manuvo Tribe Community. Ang tribong Ubo Manuvo po, isa sila sa oldest tribe who resided here in Davao City. Kagaya nito, medical. Pagkat marami pong nabubuhay dito ng mga tribo na maraming sakit. Hindi na pupunta ng hospital kasi malayo, walang pera, hirap sa buhay. Doon na lang kami sa bahay.
Marso 11 naman ay sa Barangay Baganihan, Marilog District, Davao City, isinagawa ang PAO Legal and Medical Barangay Outreach and Visitation Program for Indigenous Peoples and Cultural Minorities para naman sa mga kababayan nating kabilang sa Matigsalog Tribe Community. Matig Salog, meaning Matig is place of origin, Salog is river. Yun po yung meaning ng kanilang pangalan. Kakaibang experience ito para sa team natin na mga lawyers at saka doon sa mga doktor. Bagamat malayo ang Barangay Puting Bato, Cabadbaran City, Agusan del Norte, ay sinikap ng ating hepe kasama ang PAO Legal and Medical Team na mapuntahan ang Mamanwa and Manubo tribes noong Abril 15. Alam nyo, masayang-masaya ako dahil first time ng pagdalo ko ng IP. Ang mayor kasama ko. Salamat po kay Ma'am Judy Amante. Amin pong karangalan na inyong napili ang aming lugar at ang ating tribong mamamayan upang maging benepisyaryo ng programa ng inyong ahensya. Aming mga katutubo, wala kaming ibang mapupuntahan na mga abogado kundi ang PAO. Gawa ng dito sa PAO ay libre. Sa lahat naming problema legal, wala kaming ibang malalapitan kundi ang abogado ng PAO. Hunyo 3 naman nang maghatid ng libreng serbisyong medical at legal ang Public Attorney's Office sa Badjao Community sa Barangay Dulho, Bato, Leyte. Bato Leyte has more than 1,000 residents ng Badjao Community, isang cultural minority dito sa Region 8. Maganda tapos masayang-masaya ako kasi sa lahat-lahat ng lugar na napuntahan isa yung Dulho sa mga Badjao. Maraming salamat. Maaasahan na marami pang indigenous people and cultural minorities ang madadalaw at mapagkakalooban ng libreng serbisyong legal, medical na may kasamang pamimigay ng free medicines. Ito ay bilang pagmamahal at pagmamalasakit sa ating mga katutubo. Sa kabilang banda, tuloy-tuloy din ang pagsasagawa ng PAO Legal Medical, Dental, Optical and Jail Visitation and Decongestion Program sa mga penal farms and facilities at correctional institutions sa buong Pilipinas. Mapa Bureau of Corrections o BUCOR o kaya naman ay Bureau of Jail Management and Penology o BJMP na mahigit 20 taon nang ginagawa ng Public Attorney's Office. Kaya kung paano naging consistent ang PAO sa jail visitation and decongestion program nito, ay tiyak na magtutuloy-tuloy din ang proyekto ng PAO para sa ating mga kababayang katutubo. Tuloy-tuloy ito, buong Pilipinas ito, katulad ng ginawa natin sa mga PDLs, no? Mula dulo ng Batanes hanggang doon sa Tawi-Tawi, pinuntahan natin ang mga PDL sa mga kulungan. Ganon din ang gagawin natin sa mga cultural minorities na mga communities na ito, pupuntahan po natin sila lahat. At may pangarap ang ating hepe para sa lahat ng ating mga katutubong lahi. Ang nais ko, lahat po ng inyong kalipi sa iba't ibang panig ng Pilipinas, madalaw ko pa. Walang maiiwan, walang pababayaan, lahat sama-sama sa pagbangon sa isang bagong umaga sa inang bayan. Maraming po salamat. Para sa #Pala 4th Anniversary Special Report, ako si Geraldine Ranyes. Ako naman, Gerald Ranyes. Persida Acosta, hustisya para sa masa. Katarungan laban sa kahirapan. Katarungan laban sa kahirapan. Persida Acosta, hustisya ng masa. Palakpak! Persida sa puso't isipan, ang pangarap sa buhay. Maging abogado ng bayan, hustisya'y kanyang ilalaan. Sa kamay ni Persida, kabutihan ang ilalaan. Kanya
Persida may takot sa Diyos. Nagmamalasakit sa kapwa. Persida Acosta. Sama-sama't magkaisa, tulungan ang naaapi. Katotohanan at katarungan, Persida tunay na kasangga. Sa kamay ni Persida, kabutihan ang mananaig. Kanya kayamanan, prinsipyo, dignidad. Persida Acosta, abogado